Good morning mga kamamaw, lalabas tayo dahil titis-tisin ko muna yung yung sasakyan para mamaya pagpasok ko dyan marapat tingnan yung labas mga kamamaw. Yun na. Kapal ng snow. Anin ko lang yung sa yung sa ko. Actually, yung gamit ko nga boots, panlakad na boots eh. Wala akong boots na pang winter, napamigay ko na pala. So, kailangan punta muna tayo sa sa Baguio Village. Morning! Kapal. Wala kasing tistisin to para pag in-start ko din mamaya ready to go na. Kumakain kasi ng oras. Maraming trabaho pag winter. Grabe ang kapal ng snow sa bahay namin. Yun na. Hindi na nakatigil. Talagang siya. Sa mga namin, ito na mo paano lalabas yan yun sa ilalim mo. Tapos kunin muna natin yung pantil-til ng buti na lang din mga kamamo, nakabili tayo ng yung pantil-til ng yelo, kasi hindi naman pwede yung kung ano lang yung pang mo dito sa sasakyan. Magagasgas naman yung yung salamin saka yung pintura. Ay. Grabe, kapal ng snow. Taas. Wala mong bawasan eh. Hindi mo pwedeng hindi bawasan. Ay, tapusin ko lang ito mga kamama. Yan mga kamamaw, tapos na. Ang taas ng yelo dito, tinaas ko na rin yung wiper. Kasi mamaya pag in-start natin yan, magme-meltdown yung kasi mainit yung salamin. Titigas yung titigas yung snow. Kaya mas maganda, wag mo nang i-start pag nag ka ng snow para at least, madali lang. Parang winawalis mo lang na Kasi pag in-start mo yung sasakyan dyan, tapos bigla mong tatanggalan ng snow, didikit na eh. Kaya hindi advisable yung naka-start agad. Muna lamig, buti na lang makapalisot natin na. And after neto, yung harapan naman natin tsaka yung likuran para yung mga aso nakakadaan sila sa paso. Ay, okay na, kapal. Dire-diretso na hanggang mamaya yan mga kamama. Gusto ko nga sanang si Baby Jacob dito sa sa snow, kaso nga lang wag na, baka magkasakit pa yung bata eh. Tsaka na lang pag malakas na yung immune system talaga niya. Siya naman kahingal.
Oh. Ah. Sa likod. Labas naman tayo. Labas. Babawasok ka lang to. Ay, maglaro muna kayo dyan. Yung mga alaga natin, oh. Lalaro sa snow. Para magkaroon lang silang daan dito. Si Legend, hindi na hindi sa snow. Mga alaga natin. Kailangan tatanggalin na natin itong ano. Para namubuksan yung pinto. Sipon. Kaya dati palaging Tylenol. Okay na, okay na. Yan mga kamamo, pasok na tayo. Ano na naman, no? Titil-tiling ko na naman. Kung hindi ko inano yan kanina, naku, mahirapan ako hanggang mamaya. Yan. Ay, naku. Yung ibang trabaho ata mga kamamo, sarado. Wala silang pasok ngayon. Yeah. Pero kami, tuloy-tuloy ang buhay. Sabi ng supervisor namin si JR, magdala na kami ng kumot tsaka unan sa trabaho sigurado. 1 to sawa ang overtime ngayon. Yan o, kapal na naman o. Parang kanina inubos na natin yan. Ay, til-til man tayo. Yan mga kamamo, tingnan natin kung tayo ay makakalis dito sa pwesto ko. Ay, dasal natin Panginoon, tulungan niyo po ako. Sana pa makalabas ka mamaw. Kapal ng isa sa harap. So, anong palabas ako? Lord, thank you po. Palabasin niyo po ako. Ayun. Ang bilis. Wala na nung pinalitan natin tong gulong natin na mas makapal. Diyan mabilis natin nakalabas. Dati ang hirap kong makalabas dyan eh. Ang grabe mga kamamaw. Ingat po sa mga nagdadrive. Grabe kung makita nyo kung gaano kakapal ang snow ngayon. Pag yung bagyo. Lalo pa siguro kung ay nag-road test si Mrs. Naku, napakahirap. Hindi ko alam kung matutuloy ang road test niya pag itong kalakas. Papagas na rin ako para sa mga susunod na araw. Hindi na ako mag-ano. Kasi malakas din ang gas ngayon pag winter. Kailangan mo i-start yung sasakyan mo. Ito nyo, sumasayaw yung mga sasakyan mga kamama. Yan, ang set niyan, hindi ka dapat nagmamadali. Relax ka lang. Kaya ang gawin mo, para masano ka, agahan mo yung pasok mo para di ka ma-strand sa kalsada. Kaya dami nagpapada sa gilid, sa shovel. Kasi hindi sila makakalabas yan mga kamamaw na matabunan yung dadaanan nila eh. Doon sila may stuck eh. Pag pinilit nilang lumabas eh. Yung sa akin niya, di ko Di ko na siya pinala yung gilid ng sasakyan ko. Tsaka mabilis lang.
salamat tayo sa Panginoon, nakalabas agad ako. Kasi ang daming snow niya sa ilalim. Kaya hindi talaga advisable mga kamamo gagamit ka ng dito ng kotse. Kaya kung sakali mo magkakaroon ka ng sasakyan, SUV ng mataas ang kunin mo, kaya truck din talaga ano. Sa gasolina, oo, malakas talaga siya mga kamamo. Pero kung sa ano naman, sa safetyness naman ng ano mo, mas maganda na yung mas malaking sasakyan mo. Mas hindi ka ano. Tsaka dapat updated lagi pa, yung lalo pag luma ang gagamit mo katulad nito. Luma yung sasakyan natin, updated ako palagi sa mga change oil, sa mga dapat palitan bago mag summer, mag winter time. Inano ko na siya, inasikaso ko na siya. Kaya wala na tayong problema dito sa sasakyan natin. Palitan na natin dapat palitan. So ayan, papagas mo na mga. Kaya nakapagpagas na tayo. Kaya para ano to, good for ano na to, 3 days yung pinagas ko. Sabihan nga nila mga kamama, winter storm ka lang, marami akong bills. Ay. Grabe ang kapal ng snow. Yan na, nakita nyo. Hindi kasi nakikita masyado mataas yung truck natin. Hindi nyo nakikita yung ano, yung yellow sa may harapan. Napakaswerte natin mga kamama, ganito yung sasakyan na gamit natin. Even yung mga ganyang SUV na ano, medyo tagilid pa rin yan eh. Tapos ngayon pumasok tayo mga, hindi tayo nagmamadali. Kasawak natin yung oras natin. Siyempre yung linya ng sasakyan ngayon wala na. Ayun o, meron pumalis yung isa o. Hindi mo kasi pwede mga kamama sabayan yan, labayo ka. Kasi pumipitik yan. At saka mo, SUV pa yan mga kamama, nakita nyo, hindi makalis, di ba? Pumipitik kasi yan mga kamama, pag yung biglang kumapit yung gulong yan, bubulusok bigla yung sasakyan na yan. Kaya medyo alalay kayo. Saka distansya kayo sa kanya. Tapos susundan nyo lang sa kalsada yung mga mabababang ano, snow. Kasi dito hindi naman masyadong inaano na yung linya pag ano eh. Hindi mo kailangang sundin yung linya mo kung mababalaw ka naman sa gilid. Tsaka advisable, sa gitna ka talaga madalas. Hindi pa tayo sa gitna. Yan. Para at least tayo. Sa gilid kasi may mga tumatawid eh. Ayan, mga tumatawid dyan biglaan. Tansyahin mo pa siya. Sa gitna pa siya naglakad. Yung mga stoplight na ganyan, huwag niyo nang habulin. Di bali nang pahinto-hinto ka ng ano, tapangan mo lang siya panagod, tsaka huwag ka na lang ulit kasi yung hahabulin mo pa, delikado yan. Mga kamama, dito tayo sa ano, Circle Drive, taas ng snow. Sumayaw pa ako kanina doon ng konti, nag-swerving pa dun sa may gilid nung paglikuhan ko yung pinag-ikutan ko. Ay naka, puti yung kalsada. Takbo ko makamamaw 60, 90 dito eh. 60 lang ang tinakbo, kaya takbo ko. Ayaw magmadali. Mahirap na. Kasi makamamaw pag nahulog ka dito sa may gilid, di ka na makakaano dyan. Di ka na makakaano. Dalawang linya nandito sa ano natin, pesto natin. Walang dumadaan dito sa may left side. Nandito lahat. Kita mo walang snow dito sa may ano. Dito sila dumadaan lahat. Madulas dito sa kabila. Kung pagawa ka mga kamama mag-dream, takot ka. Takot. Kahit pa paano medyo na may experience na tayo sa pagdadrive sa winter. Pero kung bago ka dito medyo ano, ninervyusin ka dito. Dahil every time natatapakan mo yung preno mo, minsan sumasadsad siya. Ito kahit malaki na itong sasakyan na ito, sumasayaw siya pagka ano, magalangan nila ka sa preno. Kaya pag may sasakyan ka sa harapan mo, pagalan mo na lang, alalay ka na sa preno para at least
linya ngayon na yun, isang linya lang. Tapos may bandang dulong, ano na, hindi mo na makita yung ano, hindi mo na masyado makita yung daan. Kaya ginawa ko, naka high beam tayo ngayon. Yeah, today is Sunday mga kamama, November 24, 2024. For sure yan, baka bukas yung mga estudyante walang pasok yan. Late dumating yung winter dito sa Canada, sa Saskatoon, correction. Late siyang dumating pero ano, iba yung bagsak niya, parang ano na talaga. Actually yung gantong snow, usual na experience natin to pag mga bandang January na eh. Yung mga gantong makakapal, kasi usually mga December, ano pa yan eh, medyo humuhupa-hupa pa, yung parang hindi ganyang kalakas eh. Kumbaga yung pagbagsak ng winter ngayon, dire-diretso na wala nang melting point, ano na agad siya. Automatic na-stuck na yung mga snow agad sa gilid-gilid dyan. Yan, ilang buwan din tayong naka-winter until ano yan, until April, May pa yan. Usually May doon nagsisimula yung ano, yung pagtunaw ng mga snow. Pero sa ngayon na yan, nasa simula pa lang tayo mga kamamo. Ilang buwan tayong ganito. Yan mga kamamo, sabi siya, kahit anong aga ng pasok mo, problemahin mo pa yung parking dito. Kinausap ko yung naglilinis eh, hindi niya ako pinayagan dito sa harap eh. Ang inaano ko dito kasi mga kamamo, na-stuck na ako dito sa may ano, yung pagsampa. Sabi sa kanya, pwede ko bang ilagay dito? Hindi daw pwede kasi naglilinis siya. Sabi ko, sige, gagawa natin para tatry ko ano. May nakataman ako parking. Kaso ayoko kasi dito mga kamamaw, dahil may stuck ang sasakyan dito. Kasi na-stackan ako dito nakaraan eh. Tapos magto 12 hours pa tayo. Sige, try ko, ikot ako dito na lang ako. Sa nilabas ako. Ayoko dito mga kamamaw, wala akong tiwala sa ano, wala akong tiwala sa pwesto na to. Nakita mo yung mga nasa gilid na yan, nasa sakyan, hindi na makakalabas yan. Dito ko lalagay lang na. Yan, yung mga nasa gilid na yan, hindi na makakalabas yan. Hirap na yan. Diyan mo katulad niya, paano tayo ano. Ay putak te, naiipit na tuloy ako. Yun ang sinasabi ko mga kamamo eh. Naiipit na ako dito sa ano, wala na akong choice. Imbes na 2:30 tayo pumasok, di na tayo mga 2:30. Quarter na tayo, 2:45 na tayo nakakaano nito. Kasi hintayin natin siya eh. Ayoko na, di ko na ilalaban mga kamama. Baka may stuck ako dun eh. Dito na tayo, no choice na tayo. Isipin mo diba mga kamama, akala nyo madaling mabuhay sa winter, hindi ganun kadali. Tayo parking lang eh. Problema pa, ang problema ko kasi dito mamaya, yung paglabas ko mamayang madaling araw. Ayoko ma-experience yung uwi ako mamaya is hindi ako makalabas dito, pagod ka na sa trabaho, di ba? Pakahirap ng buhay, hirap kumita ng pera. Pero para sa pamilya ang mga Pilipino, lalaban yan. Nandito na tayo, no choice tayo mga kamamo, talagang ano. Yan, wala na tayong choice. Dasal na lang natin mamaya is walang ano dito, walang snow. Okay na rin kasi napuntahan ko, nakaskasan na niya eh. Ay naku, hirap. Nakaskasan na kasi niya oh. Ayun oh. Nakaskas na niya dito sa gilid eh, no? So hindi na magkaka-snow dito sa gilid mamaya. Pwera na lang yung galing sa taas. Yan, sa taas na yan. Ayun, tingnan mo mga kamamaw. Paano lalabas yung ano, sasakyan na yan mamaya. Hindi siya makakalabas dyan.
Yun ang pinoproblema ko, kaya ayoko dito. Pero no choice na tayo eh. Hindi ko pwedeng salubungin yung hinuhukay niya dun sa may ano eh, sa may harapan eh. Baka hindi ako makalabas eh. Ano? Ay yung mga truck na ito makakalabas yun. Yung SUV na yun, ano yun mamaya. Talagang ano, swerte yan kung mailabas niya yun. Yung sa truck natin, so far nahukay naman niya yung harapan na yun. Kaya okay na yung parking na yun. Hindi na tayo mga problema. Bala ko naman sana dito ay sa gilid na yan, kaso mataas pa eh. Di bali nang malayo nilakad natin. Ay. Ko. Di ba? Sarap mag-Canada, di ba? Ang sarap ng snow. Tingnan sa mga picture, sa mga post sa Facebook, sa Instagram. Pero hindi mo alam pag nasa mismo dito ka na nakatira. Ito na yung araw-araw mo kalbaryo sa amin itong mga ano, mga Pilipino o mga mamamayan dito sa kanila. Ay si Kuya Obet. Alam Kuya Obet? Eh di pinaalam ko sa kanya, sabi ko pwede baka ako dito. Kasi ako na-stuck na ako doon eh. Hindi sa wala yung tao dyan. Hindi, sabi niya kasi naglilinis pa daw siya. Okay. Kaya naiintindihan ko naman siya kasi nililinis talaga niya eh. Kasi wala yung Nakabakasyon. bukas pang pasok. Kaya inisip pa naman ako, okay na to, baka pwedeng dito na ako. Hindi ako pinayagan eh. Talaga si Ian ah. Oo. Tropa naman yun eh, pero syempre, pinayagan ko na. Ay si Kuya Obet. Ay. Nasaan si Kuya Obet, dapat doon na lang daw. Kasi situation niya, hindi na ako makakalabas eh. No choice na ako, pumasok na ako sa loob eh. Oo, kapal ng snow. Sa gabi, di natin alam kung sino yung mga papasok kasi reasonable naman makamama. Talagang yung iba hindi makakaalis sa harapan pala ng bahay nila. Kaya yun yung mga senaryong nangyayari dito sa winter na napakahirap. Kaya dapat mag-imba ka talaga ng pagkain sa loob ng bahay mo, lalo pag mga gantong lumarating na ano. Kasi parang ito yung pinakabagyo ng ano eh, ng Canada usually yung snow eh. So ayan, maraming din nakapasok. Hindi natin alam yung mga trailer na ilo-load natin, baka yung iba nag-cancel, hindi na itutuloy, bukas na lang malalaman kung ang imbis na matapos namin yung assignment namin ngayon sa loading, baka mamaya puro picking na lang kami. We'll see, makikita natin. Pero syempre kahit paano, pasasalamat sila, may mga pumapasok pa rin dahil yung iba talaga pwede mong gawin dahilan niya na may snow, hindi ka na makakapasok. Maraming pwede mong gawin yan eh. Pwede na lang ipapasok na lang doon yung vacation mo na lang, pambabayad mo dun sa araw na hindi mo pinasok. Pero syempre bilang supervisor natin, mga Pilipino yan, marunong makasama yung mga yan. Syempre sa mga ganitong pagkakataon, ito yung mga chance na parang makabawi ka sa kanila, sa mga yung bang pakikisama talaga. Ipakita mo sa kanila na ito, kaya ko naman talaga. Pwede ka naman ipilit na makapasok, makakapasok ka naman. Ito yung mga way ng pagpapasalamat ko sa mga bisor nating ano, marunong makisama sa mga empleyado. Kaya maganda talaga marunong ka makisama sa mga tao mo, dahil yung mga tao mo minsan may mga times na kakailanganin mo yan. Syempre nandyan sila para sa inyo, kaya give and take dapat talaga mga kamamo. Hindi siya malamig mga kamamo, honestly, kasi manipis lang yung suot ko. Talagang ma-snow lang siya, hindi siya mahangin. So ayan, balik na ako mga kamamo. Update ko kayo sa ating buhay Canada at kailangan na mag-ipon. Maraming gastusin. Mga kamamaw, ngayon pala magbe-break, 9:50 na. 9:50 na, pumasok tayo ng 2:30. Ngayon pala tayo mag-lunch break. So, yun na. Talagang busy ngayon eh. Pero may mga na-cancel na trailer. What I mean to say is, alas 9 kasi yung trailer ko, kaya kailangan kong tapusin. Kasi usually ganun naman ang ginagawa ko. Tinatapos ko muna bago ko kumain. So at least pagbalik ko, kukuha ang bagong assignment. Mga kamamo, nilinis na nung maintenance natin yung kanina, 'di ba? Daming snow ngayon, malinis na. Yan, so bukas mapapag-park na yung mga nasa gilid. Tsaka huminto na yung snow. Huminto na siya, nagpahinga muna. Which is malaking bagay na rin mga kamamo, para kahit paano hindi na magtuloy-tuloy yung taas ng snow natin dito. Ito pala kay Harold lapitan. Medyo parang nagka-migraine ako kasi sa lamig ba. Ayun, bilhin niya tayong Tylenol. Benadryl pala yung nadala ko dito. Hindi pala Tylenol na iwanan ko sa bahay. Ay, salamat sa iyo, Harold lapitan. Ayun mga kamama, uwi na tayo.
Yan, naka 12 hours na rin tayo kahit pa paano. May pondo na tayo sa overtime natin. Ito talagang buhay sa Canada mga kamama. Kung hindi ka kikilos, wala rin mangyayari sa'yo. Sabi nga nila, kung napapagod ka, magpahinga kang konti. Pero wag mo hahabaan ng pahinga mo dahil hindi naman tumitigil yung mga bills natin dito sa abroad o sa Canada. Syempre, maano yan, continuous yan. Kailangan mo talagang kumilos para kahit pa paano may extra ka kung sakaling kakailanganin mo sa mga susunod na pagkakataon may makuhugot ka. Yun yung mga bagay na natutunan ko mula nung dumating ako dito, na huwag ka masyadong puro bigay din. Magtabi ka rin para sa sarili, para sa dumating ka sa pagkakataong walang wala ka. Syempre wala ka naman ding malapitan, sarili mo lang din ang kumbaga ba, sarili mo lang din ang tutulong sa iyo. Kaya mas maganda magtabi ka ng kahit papano para kung sakaling darating ang panahon kakailanganin mo yan. Ako na magsasabi sa inyo na experience ko yun, na dumating ako sa point na walang wala akong malungkot dahil nagbigay, sobrang bigay tayo masyado, hindi na natin naisip yung sarili natin, which is tama naman din yung mentality na yun, na wag mong para bang lagi kang nagbibigay o kesa ikaw yung bigyan. Pero syempre kahit paano magtabi ka para sa inyo. Yun ang pinaka-aral na na-experience ko, na ayoko nang maulit. Ang hirap ng walang wala. Ayun ako naman. Bukas overtime na naman, samantalahin ng pagkakataon dahil talagang sabi nga nila, hindi hihinto ang bayarin mo dito sa Canada. So yun mga kamama, uwi na tayo at ako'y mag-i-edit pa ako ng vlog. Actually, agad na magbablog tayo, ini-edit ko na agad. Ito mga kamama, okay naman yung sasakyan, wala nang problema, tsaka nag-start naman siya agad. So hindi tayo na problema sa pag-ano ng sasakyan natin ngayon. At kahit pa paano ay maalis naman ang naging pwesto dito mga kamama. Uy, naku, hindi nga alam, malakas talaga sa gasolina. So mga kamama, magpapaalam na ako, hanggang dito na lang muna. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamang.